Kahit pa nga bumabagyo yan mga mare ko, walang makakapigil sa aking mag-avocado graham. Kung yung iba nga ang cravings ay champurado at sopas, eto mga mare, tara gumawa tayo ng avocado graham. Kasi naman mga mare ko, mabubulok yung mga avocado. Natatandaan nyo ba na inuwian ako ng asawa ko na itong napakadaming avocado, hindi ko alam kung saan niya to nakuha. Kung kakainin ko naman to araw-araw mga mare ko, mabubulok na. Kita nyo naman yung kulay, parang ang pangit na nung laman. Kaya eto mga mare ko, since hindi ko pa naitatry ang avocado graham, bumili ako ng mga sangkap doon sa Dali. Buti nakabili ko ng original na Alaska doon, pero yung graham tsaka yung creamer hindi. Okay na yan mga mare, wala namang piyesta at birthday, kami lang naman ang kakain. Tsaka gusto ko lang naman din talagang tikman and at the same time, hindi masayang yung avocado. Ay nako, mura yata ang per kilo ng avocado mga mare, kasi napakadami yata talaga nitong naaani ngayon. O kita nyo mga mare, unang bukas pa lang natin, sira agad. Kaya naman pag ipinagbukas-bukas ko pa to mga mare, bulok na lang talaga ang aabutan ko. Akala ko nga mga mare, wala akong magagawa dito dahil lahat nga ng buksan ko talaga puro bulok. Pero buti na nga lang mga mare, may nakuha pa ako kahit papano. Hindi ko alam kung ilan yung ginamit ko, parang nasa 12 o 15 yatang avocado. Nga pala mga mare, pag mag-avocado graham kayo, unahin nyo muna yung mixtures o yung panghalo nyo na creamer. Kasi mga mare, pag inunan nyo yung avocado, baka mag-oxidize siya ang mangyari o umitim. Kaya ngayon, nung naalala ko mga mare, after ko nitong hiwain yung mga avocado, nilagay ko nga muna siya sa cling wrap. So, kung magkataon naman na nauna nyo nang hiwain yung avocado, mga mare, bago nyo pahaluin yung gatas at creamer, lagyan nyo na lang sila ng cling wrap para nang sa ganun, hindi siya mag-oxidize habang ginagawa nyo yung ipanghahalo nyo dyan. 1:1 yung nilagay ko, mga mare, creamer at condensed, pero dapat pala 3:4. Kumbaga, mga mare, 3 condensed, 4 na creamer, para nang sa ganun, hindi siya masyadong matamis, kasi ayoko nang masyadong matamis. Tapos, mga mare ko, after nyo nang mahalo yan, pwede na kayong magawa ng avocado graham. Actually, first time ko itong gagawin, kaya hindi ko rin alam kung ano ba yung lasa nito. Pero yung procedure, mga mare, ganun lang din naman, kagaya ng sa mango graham. So, ito nga ang unang first layer. Sa first layer, mga mare, sige, bara-bara na lang yan, kasi hindi naman nila makikita kung ano ba itsura ng avocado sa ilalim. Mali nga ako, mga mare, dat pala hindi ko na lang hiniwa, dat pala minash ko na lang yung avocado, since nasa ilalim at feeling lang din naman siya. Since eto na tayo, mga mare, kaya ayan, napagod talaga ako maghiwa-hiwa. Pero kung ako sa inyo, i-mash nyo na lang yung avocado. Hindi mapait yung avocado na nabili ng asawa ko, pero hindi rin siya masarap. O, diba, iniwian na lang napintasan pa. Oh, I mean mga mare, yung una niya kasing uwi sa akin nan maliliit, pero grabe, nanunuot talaga yung lasa ng avocado. Masarap. Kumbaga ito kasi matatabang siya. Since marami kaming avocado, mga mare, hindi ko talaga siya tinipid. At dito na nga lang din sa last layer, mga mare ko, yung pang front, ang pinakamaganda kasi syempre, alam nyo na, baka ma-judge tayo, ano ba naman yung gawa na yan, hindi maganda. So dito ko na talaga mga mare ginalingan at ibinuhos ang aking makakayap. So pantay-pantay yung lagay ko dyan ng avocado na para talaga siyang ampalaya kapag hiniwa mo. Tapos, kinrush ko na lang din yung graham, mga marikot, since wala akong nabili ng durog. O, diba, kaya lamig-lamig ng panahon, pero avocado graham ang kakainin namin ng buong linggo. Sa katunayan nga yan, mga mare, nag-i-start na ako mag-calorie deficit. Pero eto, mga mima ko, Diyos ko, gumagawa ako ng matatamis. Tapos wag ka nga mga mare, napakadami ko talagang trabaho niyan at napakadami kong deadlines. Pero eto ako, nag-avocado graham talaga. Hindi ko na maintindihan minsan yung utak ko. Kasi nga, pag di ko pa to ginawa, wala na, mabubulok na ang avocado. Sayang naman, diba? After niya, naglinis na lang din ako dito sa aking paligid at ito talaga ang pinaka-challenge. Syempre, bago natin tikman, mga mare, ilagay muna natin sa freezer. And of course, bago natin lantakan, i-chill muna natin mga mare ko ng 2 hours. And after ng 2 hours, hindi ko na nga napigilan mga mare, tinikman ko na. Syempre mga mare, bago natin to ipagpamigayan at ipagyabang, syempre titikman muna natin kung talaga bang pwede siyang ipamigay. Baka mamaya mapintasan pa ng pagbibigyan talaga natin. Unang amoy, wala akong naamoy. So eto na mga mare, ginamit ko na lang yung spatula para mas madali siyang makuha at konti lang po yung kinuha ko kasi tikim lang. Sayang yung nasa spatula mga mare, kaya kinain ko na din. Tapos diretso lababo, ganon. So eto na mga mima ko, in fairness mga mare ko, puro gatas ang nalasahan ko. Kasi nga mga mare, matatabang yung avocado, pero masarap naman pala siya kasi mga mima, pag yung avocado nalasahan mo talaga ng bonggang-bongga, masarap siya. Mas better dito mga mare ko, yung medyo mapait-pait na avocado para talaga nagbe-blend yung lasa ng tamis, tapos yung pait. Hanggang haubos ko na nga, wala na ako nasabi, kundi masarap naman siya. Syempre, puro tamis yung nalasahan, paano hindi sasarap? O siya mga mare, ano pang masasuggest yung pwedeng gawin sa mga natirang avocado?